Sabi ko, Lord, tulungan mo naman kami na sana may darating na biyaya o trabaho. Kung sino man ang mahipo mo, natulungan kami. Sana ganun po ang mangyari. Sorry po, hindi ko lang maano talagang emotional. Yun po ang ano ko, Ma'am Susan. Siyempre, hindi naman araw-araw, hindi kami kumakain. Kailangan din ang anak ko, pag pumasok, gasolina din kasi kailangan din ng ano. Yun ang ano namin. Yan. Ang problema pa, yung ilaw, tubig. Di ba ng manok to? Matagal ka sa showbiz. Yung mga naging kaibigan mo sa showbiz, may naramdaman ka bang tumulong sa'yo ngayon? Unang-una, Ma'am Susan, si Benji Paras. Talagang, ano yan, silong. Tapos si Senator Manny Pacquiao, tumutulong din sa akin. Pag hingingian ko ng tulong, tutulong ka agad yan. May mensahe ka ba doon sa mga dati mong nakatrabaho? Sa Guwin Bulilit, alam ko naman talaga na marami sa inyo na sumikat. Sana mapansin nyo ako kung may maitulong kayo, project man. Tulad na, kay Julia Montes. Ayan, yan talaga. Kung gusto niyang tulungan ako, sana mapanood mo yung vlog ni Ma'am Susan. Nasabihin ko na, kailangan kong tulong nyo. Yung mga sumisikat dyan, na kailangan ako sa show nyo. Kahit malamuti lang, tanggapin ko yan. Kahit anong role, para lang sa pamilya ko. Sa mga ganitong pagkakataon, ano yung nagpapadurog sa puso mo sa mga pinagdadaanan mo? Una-una, Ma'am Susan, ang asawa ko, talagang yun ang inaano ko na aktibo sa pag-ano sa akin. Yung anak ko. Parang, kumbaga sa parang hindi ko na matanggap, pero kailangan din nila ako tulungan eh. Minsan nga naisip ko na, kunting na lang, mawala din ang nyo. Tiis-tiis lang kayo sa akin. 66 nang ang edad ko. Sa awa ng Panginoon, kung hanggang saan ako, yun din ang nyo. Kumbaga abala ako sa inyo. Pero, tulungan nyo na lang ako. Sa kabila ng kanyang kondisyon na kung tawagin ay dwarfism, hindi ito naging hadlang para makapagbigay siya ng higanting saya sa madla. Mula telebisyon hanggang sa mundo ng pelikula, dambuhalang halakhak ang naging hatid niya. Pero ngayon, naharap siya sa isang matinding pagsubok sa kanyang kalusugan. Kumustahin natin ang little man with a big heart na si Dagul. Dito po ngayon tayo sa Montalban, Rizal at pupuntahan natin ang bahay ni Dagul. Tao po, pasok na ako. Pasok po. Pasok na. Laki ng aso. Oy, Ma'am Susan. Hello. Good afternoon po. Good afternoon. Welcome po sa bahay namin na pasensya ka na. Hi! Kumusta? Okay naman. Mangungumusta lang kami sa iyo, ha? Opo, sige po. Oo, kumusta Opo. ka na? Good naman ang health. Good naman ang health. Okay, very good. Okay, sige. Okay. Abangan natin yung kwentuhan natin. Yan lang si Papa na lang. Ay, Nag-tick siya. Nag-tick ko siya. Ang sabi niya? Isa excited ako. Sabi ko baka scam to. So, Bakit ano ba sabi? ayun nga, gusto daw sa public affair, si Ma'am Susan. So excited ako. Okay. Sabi ko, ay thank you Lord. Kahit makakatulong to sa amin, malaking bagay to. Yan ako, Dagul, una-una salamat at pinatuloy mo kami sa bahay mo. Kumusta ka ngayon? Okay naman po, Ma'am Susan. Sa health, okay na. Hindi tulad dati, nung last year, lagi ako na ospital. So, makalabas ako, mga 1 week, balik na naman. Ilang balik-balik ako, hindi na po ako na ospital. Bakit ka pabalik-balik nun? Ang sakit ko kasi, Ma'am, pulmo.
Full. Tapos, sleep apnea. Sa tulog. Oo. Yun. Minomonitor yung kidney ko. Yun. Ay, kumusta na ngayon? Parang bakit naka-wheelchair ka, ganyan, ano? Ano bang monitoring sa'yo? Dati kasi, Ma'am Susan, nung medyo okay pa ako, nagtiping-taping, saguhin bulilit. Hindi ko na kaya maglakad ng malayo. Oo. So ngayon, talagang totally na hindi ko na kaya kasi nga yung tuhod ko. Ay, yung medyo tuhod mo. siguro mabigat ng katawan ko. So hindi na kaya ng tuhod ko na maglakad. Nagkaroon ka raw ng sakit sa baga? May tubig daw Ay, okay. yung baga ko. So sa ngayon, minomonitor. Hanggang nung na-hospital ako, nawala na. At ngayon, ano naman, yung mata mo daw, may katarata ka ba? Opo, sa left ko, nagpatingin ako, may katarata. Kaya lang hindi ko agad maoperahan kasi minomonitor yung heart ko. Marami silang inihingi na test. So hindi ako nakapa-opera. At saka for the same time, financial. So, yun ang pangunahing dahilan, yung financial. At saka yung inaano pa, Ma'am Susan, kasi baka pag na-anesthesia daw ako, baka hindi makayanan na mahaba ang operasyon, baka hindi ako makagising. Kwento mo nga kami dito sa, kumusta buhay mo ngayon? Ikaw nasa bahay, paano yung routine mo? Dito lang naman ako kasi pag walang mga racket-racket, dito lang po sa bahay. Kasi yung mga bata, ito si Jikris umaalis, pag may pasok, may racket din. Si Mrs. doon sa tindahan namin na sa anak ko na rin yun. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Namimiss ko talaga dati, ganyan ako maliksi. Kaya-kaya ko tumayo na matagal, kumatakbo. Paano kung may mga kailangan kang gawin, kuhanin, ganyan? Tinatawagan ko lang si Mrs. Pero pag may kailangan talaga, binubuhat ka. Binubuhat ako. Sino nagbubuhat sa'yo? Yung anak ko na pangatlo, Paano kung wala siya dito? wala, tis-tis. Oo, hindi ba mahirap? Ano ko na rin, Ma'am Susan, parang nasanay na rin. Na-adjust mo na. Oo, Pero syempre, ba, sabi mo, kung wala yung anak mo, walang bubuhat. Palawa, kailangan mo mag-CR. May ako arinola. Wala na talagang magawa, ganun na. Maghintay na lang kung anong darating. Meron ka pa bang mga project ngayon? Wala talagang project, Ma'am Susan, pero yan nga, gusto ko rin na magkaroon ng trabaho. Di ba ng manok to? Paano to? Hindi kumaangkot ng computer. Una, kailangan namin yung financial araw-araw, mga bayarin namin. Kasi wala naman na tumutulong sa akin na magtrabaho. Ayan si Jikris, racket-racket, pero kailangan niya rin kasi pumapasok sa eskwelahan, araw-araw namin. So sabi ko, sana Lord, yung pinakasandata ko, magdasal. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman kami na sana may darating na biyaya o trabaho. Kung sino man ang may hipo mo, natulungan kami. Sana ganun po ang mangyari. Sorry po, hindi ko lang maano talaga emotional. Yun po ang ano ko, Ma'am Susan. Siyempre, hindi naman araw-araw, hindi kami kumakain. Kailangan din ang anak ko, pag pumasok, gasolina din kasi kailangan din ng ano. Yun ang ano namin. Yan, ang problema pa, yung ilaw, tubig. Mga gastos, pagkain. Oo. Yun lang naman, pero kahit pa paano, nakasurvive. Tapos, yun, si Jikris nakakatulong din. At saka yung mga anak ko, Ma'am Susan, hindi naman pihikan sa sa pagkain kasi sinasabi ko sa kanila, ito lang ang kaya natin. At saka hindi tayo namulat sa mayaman na angkan. Ganyan tayo. So, kung anong makain natin, ito lang ang kaya natin. Huwag na kayong mag-inarte. May mga nakikita ka sa Gawin Bulilit na sikat na ngayon at meron nakasama mo dati. Ano pakiramdam mo? Oo, ang dami ng mga sumikat na mga bata. Sino-sino? Si Julia, isa yan. Montes. Oo, ni Derek Coco. Okay, sino pa? Si Catherine. Oh. Yan, oo. Ay, nakasama mo. Si Kiray. Yan. Tapos,
Basta marami na ngayon ng Ano pa karamdam mo? umaano. Si Bill. Mariano. Oo, yun. Ayan. Nakasama mo ba yan? Kasama na yan. Huli na nga yan sila eh. Oo. Yung mga original, ang daming sumikat. Talaga? Ang Ano daming nakilala. Ano pakiramdam mo pag nakikita mo sila? Masaya ka? Ano? Tuwang-tuwa ako kasi yung nasa isip ko, sabi ko, yan ang mga bata na yan dati. Kasama-kasama ko yan. Mm. Biro mo, pag mag-taping kami, takbuhan, laro. Pero ngayon, sikat na. Kaya tuwang-tuwa ako sa mga yan pag Nakikita mo? nakikita ko. So ngayon, doon sa kondisyon mo ba, may nilalapitan ka ba para bigyan ka ng project dahil kailangan mo pera? Wala akong may nilalapitan, Ma'am Susan, pero siguro kung ano naman, willing naman ako magtrabaho ulit. Ayan ang inihintay ko nga si Coco, si Direk. Nag-extra din kami dyan ni J. Chris eh. Tapos dito dati, sa Black Rider, Oh. nag-extra din kami. Pinatawag kita para hindi makipag-away. Wala naman akong freelancer kami. Kahit saan, o anong project, Paano yun? Sabihin na lang sa'yo. sabihin lang sa akin. oo. Sa tingin mo ba, parang ngayon, parang kahit lunukin mo yung pride mo dahil may mga pangangailangan ka, gagawin mo? Gagawin ko talaga. Para lang sa pamilya ko. Kasi ang ko, Ma'am Susan, ako ang padre di pamilya. Kahit hindi ko kaya, kakayanin ko yan para matustusan kong pangangailangan ng mga anak ko, pamamahay namin. Kasi siyempre, Ma'am Susan, hindi ko naman hawak yung yung brief, yung panahon Oo. na ganito tayo lagi, Oo. walang-wala, Oo. o malay ko kung may darating na, ito, Dagula, may project ka, ganito lang gawin mo, ganyan ka lang. O may tao na lalapit sa akin na, tulungan kita, o ganito. Ay, mga ganun na sitwasyon, Ma'am Susan. Talagang hindi ako nawawalan ng pag-asa. May mensahe ka ba doon sa mga dati mong nakatrabaho? Sa Guwin Bulilit, alam ko naman talaga na marami sa inyo na sumikat. Sana mapansin nyo ako kung may maitulong kayo, project man. Tulad na, kay Julia Montes. Ayan, yan talaga. Kung gusto niyang tulungan ako, sana mapanood mo yung vlog ni Ma'am Susan. Nasabihin ko na, kailangan kong tulong nyo. Yung mga sumisikat dyan, na kailangan ako sa show nyo, kahit malamuti lang, tanggapin ko yan, kahit anong role, para lang sa pamilya ko. Yung mga naging kaibigan mo sa showbiz, may naramdaman ka bang tumulong sa'yo ngayon? Unang-una, Ma'am Susan, si Benji Paras. Talagang, yan, silong. Tapos si Senator Manny Pacquiao, tumutulong din sa akin. Pag hingihan ko ng tulong, tutulong ka agad yan. At saka hindi ko naman, Ma'am Susan, inaabuso yung Paghingi ng pagkaibigan namin. Hingi ako ng hingi, na isandal ko yung lahat na pangangailangan namin. Hindi naman po, pero pag talagang struggle ng ko na, Lord, ano bang gagawin ko? Wala na talaga, wala na. Ayan, tatawagan ko yan. Pwede bang, Brad, humingi ng konting tulong o may maitulong ka? So, nagbibigay naman yan ang mga yan. Paano yun? Saan kayo kumukuha ng pang-araw-araw na gastos? Pag halimbawa may racket, tipid-tipid. Kasi, siyempre, tipirin namin yan. Ang isang araw kasi, hindi lang isang araw. Isa-isang linggo, 7 araw yan. Sa isang taon o ilang buwan. Kung wala ka talagang racket o pagkikitaan, walang-wala na talaga. Kaya ang ginagawa namin ng misis ko, tipid-tipid at saka wag na yung pagarbo na anong pagkain. Luho. Opo, anong bibili ng mga damit, kung ano. Sa mga ganitong pagkakataon, ano yung nagpapadurog sa puso mo sa mga pinagdadaanan mo? Una-una, Ma'am Susan, ang asawa ko, talagang yun ang inaano ko na aktibo sa sa akin. Yung anak ko. Parang, kumbaga sa parang hindi ko na matanggap, pero kailangan din nila ako tulungan eh. Minsan nga naisip ko na, kunting na lang, mawala din ang nyo. Tiis-tiis lang kayo sa akin. 66 ang edad ko.
sa awa ng Panginoon, kung hanggang saan ako, yun din ang ano nyo. Kumbaga abala ako sa inyo. Pero, tulungan nyo na lang ako. Nararamdaman mo ba parang ang feeling mo, nagiging pabigat ka? O, abala. Abala. Abala sa kanila. Pabigat na rin. No? Bakit? Ayan, tulad yan, Ma'am Susan. Binubuhat ako. Magpaligo, hindi ko na kaya. Pinapaliguan ako ng anak ko. Yan ang anak ko. Kumbaga, talagang abala sa kanila. So, sinasabi mo to sa kanila? Ayun, sinasabi ko yan. Pero, ayun nga, sabi nila, ba't ka magsalita ng ganyan? Okay na kami, kahit saan ka dyan. Basta, andyan ka. Tanggap namin yan. May iPhone 22 si Gadu. 22? Oo, bakit niya? Bakit niya? Andyan. iPhone, sabi ko, advance masyado ha? Ayan po. iPhone 17 lang, iPhone 20. Di ka mo, 22. ayun ang phone mo. Itong phone ko. Hindi ka nagpalit? Hindi. Bakit? Hindi rin ako marunong eh. At saka, mahal. Pag mawala, sayang. So, niya call and text? Ayun. Minsan, hindi na rin ko makatext kasi hindi ko na Kasi yung mata mo. Hindi ko na makita. Pero yung mukha talaga, Malabo na. malabo na. Baka akala mo si Julia Montes ako. Ano na talaga, hindi ko na. Huwag mo akong mapagkamalas. Akala ko nga si Catherine eh. Ay, si Catherine! Bukod sa sapatos, ano pa ibang mga mga hilig mo? Ano naman minsan sa damit yan. Damit. Kasi talaga, Ma'am Susan, kumbaga sa puhunan. Oo. Pangit naman pag pumunta ka. Halimbawa, guest ka. Ang suot mo, lumang-luma na talaga. Tsaka bukod sa luma, okay lang naman. So, ang ano mo kasi, presentable ka naman. Opo, yun, dapat. ganun. Oo. Pero paano ngayon? So, hindi na muna? Wala mo nang bili? Wala muna, wala. Nung kabata mo, ganyan naman talaga ba ang height mo? Inborn ko talaga to, Ma'am Inborn. Susan. Pero sa lahi namin, wala naman katulad ko kasi kung maniwala yung iba dyan na yung pinaglihi. Ako daw pinaglihi sa katulad ko rin. Pag nakita daw ng nanay ko, tuwang-tuwa daw yun. Pag hindi niya makita, balisa siya, parang galit na galit. Pag nakita niya, tuwang-tuwa na yun. Nakaranas ka ba ng mga noon? Nung bang mga panahon na yun, uso na yung mga pambubuli? Wala naman kasi ako, Ma'am Susan, bibo ako sa mga tao, kaibigan. Wala na yung, ay, si Romy kasi hindi naman talaga ako dagul eh. Screen name ko lang eh. Ay, si Romy ganito, ganun. Wala. Marunong ka makisama? Oo. Oo. Mga kaibigan. Tama ba na ikaw ay taga Bacolod? At Bacolod. paano ka napapunta dito sa Manila? Bago ako mag-showbiz, nasa Bacolod ako, 1993, kinasal kami ni Mrs. So, nagkaanak kami, 2. Nawalan ako ng trabaho 1995. Tapos, nagtinda-tinda kami ng mga kung ano-ano. Naisip ko na pumunta ng Maynila. 1998 yun. Pumunta ako sabihin ko na sa EBS. EBS-CBN. Nanood ako ng isang linggo na po sila. Okay. Pero ang ano ko talaga, Ma'am Susan, mamili ako ng paninda namin dito sa Baclaran. Dadali mo sa probinsya? Sa probinsya. Okay. Kasi yun ang hanap buhay namin mag-asawa. So, accidentally, nagyayahan na manood ng noon times yun na yun. Pagkatapos, nung bumaba kami, makita mo, mga artista, picture agad. So, nakita ko doon si Sir Willie sa kabilang dressing room. Sabi ko, pwede magpa-picture. Nag-picture kami. Picture. Sabi niya, oy, si Randy. Randy, nandyan sa kabilang dressing room. Pagsilip ko, nandun si Aramina, tsaka si Randy. Tapos sabi ko, Sir, pwede magpa-picture. Ayun, nagpa-picture kami. Siyempre tapos ng issue eh. Uwian na sila. Umalis na si Randy. Pag alis niya, biglang bumalik. Sabi niya, gusto mo mag-artista. Okay. Ayun. Kaumpisa ng Cool Ka Lang sa GMA yun. Cool Ka Lang. Sabi niya, pwede ka kay Remark. Pwede ka doon. Pero doon ka, sa GMA ka. Sabi ko, kahit So, sa GMA ka nagsimula? Sa GMA talaga ako nagsimula. 1998. Dapat kasi, Ma'am Susan, si Randy ang direktor ng Cool Ka Lang. Kaya lang, pinapirma yata ng bagong show na MTV. Yun ang kapalit ng isang linggo na po sila. So, hindi siya
natuloy na mag-direct sa Cool Ka Lang. Ang nag-direct na, Direct Pilino. So, doon ako napunta sa Cool Ka Lang. Kasama ko si Raymart, si Mayor Joey Marquez, Ma'am Gloria Diaz, si Bunel, si Blackjack. Yun kami yun. Yung pangalan Dagul, sino nagbigay nun? Ang MVP natin, si Dagol! Ang Dagul, dyan sa Cool Ka Lang, si Ma'am Reggie Magno ang ano namin dati. Siya ba ang nagbigay sa'yo ng pangalan? Pagdating ko kasi Ma'am Susan, sabi ni Ma'am Reggie, paano yan, kukunin ka na. Ang ano mo, pangalan mo dito, Dagul. Ayun. Ano sabi mo? Sabi ko, sige po, opo. Sige, Hindi ka na. sige, oo. Okay. Excited din ako eh. Biro mo ma'am, hindi ko naisip yun. Sa 100 na isipin mo, hindi ko naisip yan kahit isa lang na magiging ganyan ako. Ni sa panaginip, ganon. Opo. Hindi mo naisip na magiging Hindi ko artista ka. magiging- Dagul, mahilig ka raw sa sapatos. Ayun nga, Ito ilalang sa mga sapatos mo pa. Kasi pinamimigay ho niya. Pinamimigay mo na. Yung iba, pinamimigay ko. O kaya ito ho yung iba luma sa mga na. natira niya. Ba't mahilig ka sa sapatos? Noon pa, Ma'am Susan, siyempre nung binata ka, siyempre hindi naman kami mayaman. Hindi ko maano yan ang mga ganyan. Hindi mo ma-afford? Oo. Okay. Chinilas ka lang, rubber shoes na, kumbaga sa ano, parang may masuot ka lang. Kaya ito ngayon medyo mahilig na ko sa mga ganyan. Habang kaya pa, matagal-tagal na rin yan, Ma'am Susan. Yan! Napindot mo na! Nung nasa showbiz ka na, hindi ka ba nahirapan doon sa mga binibigay sa iyong role? Nung una, Ma'am Susan, ang role ko, wala talaga. Walang dialogue. Para kung baga sa ano, extra. Okay. Yan. Nung tumatagal, inampon ako ni Mang Mags. Kasi ang talyer yan eh. Ang may-ari ng talyer, si Mayor Joey. Kasama na ako doon. Binigyan akong break na may mga dialogue na, may ganun. So nahihirapan ako. Kasi di ba bago pa lang ako. Tsaka ang haba ng Ma'am Susan, ng dialogue. Anuin mo yan eh. Kabisaduhin. Sabi ko, ano ba naman to? Pero sabi ko, ayaw ko mag-give up. Andito na ko eh. Tapos doon nung nasa showbiz ka na, may mga na-encounter ka ba na parang ang feeling mo, inapi ka, o dahil sa kondisyon mo, meron bang ganun mga pagkakataon? Wala po, Ma'am Susan. Wala. Oo. Natandaan ko, si Mayor Joey, sinabi niya sa akin yan, Dagul, iba ka. Kumbaga sa parang respeto talaga ang pag-ano namin sa iyo. Kasi ako naman, Ma'am Susan, kahit papano, may pinag-aralan din ako. Sabi ko nga kay Mayor, salamat po, Mayor. Kahit ganito ako, ginagalang nyo ako. Karoon ba ng mga pagkakataon na kailangan mong may eksena ka, na kailangan mong magpatawa? Ibibigay mo yung best mo na makapagpatawa ka, pero may mabigat kang pinagdaraanan? Oo, ginagawa ko yun. Kaya tulad yung, kung ba si Raymart, bumahing. Binahingan ako. Ang lakas ng bahing niya, natangay ako. Okay. Hinarnis ako nun. Dito. Ang haba ng bug. Bug. Ganun ako. Parang una ko na ramdaman ko talaga, ang sakit. Ang sakit. Pero sabi ko, kaya. Kaya pa. Ayan, nakailang take kami yata nun. Si si comedy legend na si Redford White, nakasama mo? Ano yung mga eksena mo sa kanya na hindi mo makakalimutan? Sa pelikula, bago pa lang ako nun eh. Si Bunel kasi, di ba sa Cool Ka Lang kasama ko. So ang sprikitik na yan, na pelikula, Prikitik. kasama si Bunel, tatlo sila. Ni Redford at saka ni Carding. Sinama ko ni Bunel, kinuha din ako nila. Ang hindi ko makalimutan yung eksena namin na akala nila, stop toys ako na nakatayo na nakaganon lang. Tapos action, sila, action. nagkikwentuhan sila. Tapos nagsalita ko, ha? Totoo yan? Ay, akala namin stop toys ka. Ganon. Yun ang na eksena. Tawang-tawa ako dun kay kay Redford eh. Ang galing pa naman yan, mag-punchline. Si daw ba, totoo sa totoong buhay, seryoso ang tao, si Redford White? Oo, seryoso yun. Gaano ka siya kaseryoso? Pag nakaupo yan, pag walang Eksena? walang eksena,
May nakita akong sa kanya na bilog na parang stainless. Dalawa yata. Yun, ginaganon-ganon. Parang nilalaro-laro Stress niya. reliever, ganun. Oo, ganon. Ayan ang nakita ko lang. Tapos, ano lang yan, nakaupo lang tahimik yan. Ilang taong ka sa showbiz? 98 ako nag-umpisa, Ma'am 98. Susan. No, so, doon sa tagal na yon, marami ka rin naman talaga mga nagawa. Ano yung mga napundar mo sa buhay mo? Mayaman ako ngayon. Ang napundar ko, nung last kasi, Ma'am Susan, sa probinsya may bahay ako doon na pinagawa. Sa Bacolod? Sa Bacolod. Okay. Yun, kinita ko rin yun. Mm. Pero yung talent fee ko, Ma'am Susan, hindi kalakihan na Milyon? Tulad yan, per taping ko. Hindi yung talagang malaki. Magkano ba? Nung nag-umpisa ko sa Kulka lang, Ma'am Susan, Per taping? per taping ko. Nung una-una talaga, 1,000 per taping. 1998? 98. So, tumagal kami ng tumagal. Tinanong kami ni Mayor, Dagul, kamusta ang okay ba? Kaso ng Mayor, medyo maliit pa rin TF namin eh. Sige, ako bahala kausapin. Hanggang medyo lumaki na. So, ang kinikita ko ganon, kami naman ng mag-asawa, si Mrs., marunong din ng pera. So, ito bahay niyo na to? Opo. Pundar mo na rin to? Pundar na rin. Oo. Tapos yung sa Bacolod namin, Ma'am Susan, bininta ko na. Binenta mo na Kasi rin. wala naman tao. Siyempre, hindi naman kalakihan ng ma-safety ka, matago mo. Maliit lang naman kasi nga, may mga estudyante ka, may mauubos din, madukot mo rin. Lalo na nung na-ospital ako, Ma'am Susan. Nanligaw ka ba? Matagal? Nahirapan ka ba? Sa ligawan kasi, Ma'am Susan, siyempre talo ako dyan, You're so beautiful! Sabihin mo, you're so handsome. Ang lalaki ng mga ko. May kakaribal ka? Karibal ko. Oo. Ang ginagawa Paano ko. ka naging lamang sa kanila? Ang ginagawa ko, bago ako manligaw sa gusto ko, ligawan ko muna ang nanay at tatay. Ba, talaga? So sila inuna mo? Ito pala sa'yo. Salamat. Yan ang pagmamahal ko, hindi malalanta yan. Eh di, okay sila sa akin. Tsaka ko titirahin yan. Saka mo siya susuyuin? Oo, oo nga. Oo, susuyuin. Ayan, oo. Kung baga sa may gitpas na. Yung mga karibal mo, walang sa'yo, walang panama. Wala yan. Sa ligawan, pag magkita-kita kami dyan, umuwi na sila. Ako hindi umuwi. May naging babae ka ba? Dati may pero ngayon, stick to one ako, Ma'am Susan. Stick to one ako. Dati pa naman. Dati nung binata ako. Okay. So Mahilig talaga ako sa, hindi naman chick boy. Ilan ba naging girlfriend mo? Sweetheart, punta ka rito Ako lang mag-isa. Maligo ka muna. Maglaro tayo ng bahay-bahayan. Hindi ko na mabilang. Aba, grabe talaga. Oo. Pero, hindi, joke lang yun. Joke lang ba yan? Oo. Oo. Mayroon din, may nililigawan din. May nauto rin. Apat ang anak mo, Dagul. Apat. Ang bunso ay babae. Babae yan. Singer. Kumakanta siya. Kumakanta. Ayan si J. Chris. Si Ayan. J. Chris. Hala, J. Chris. Nag-aaral po ko ng customs at Tapos ka na. 4th year po. Kumusta naman si tatay mo? Si daddy? Papa po. Papa? Okay naman po siya. Baliktad na ngayon. Ako na po yung lagi umaalis. Oo. Siya yung nandito sa bahay. Pero pagka may mga racket po, may mga kailangang may work, lumaalis din po siya. Nagala kami. Kumusta si Papa pagka medyo nalulungkot? Pag nalulungkot siya, parang hindi mo kasi makikita yung ni Papa sa emosyon niya. Hindi mo makikita. Pagka nalulungkot siya, asarin lang namin siya. Ayun naman! Halika na, kanta tayo, live tayo. Ayayin siya. Nagawad ka? Opo. Dito? Dito sa barangay namin. Ilang term? 2 term ako Talaga? sa Kagawad. Kaya lang may Ma'am Susan na. Yung last term ko, hindi ko na natuloy. Kumusta naman ang iyong karanasan? Okay naman kasi nga siyempre pa, bilang isang public servant, kahit hating gabi, madaling araw katukin ka, talagang harapin mo. Kaya nga, pinasok mo yan, gusto mo tumulong sa tao, pag humingi ng tulong, tutulungan mo. Kaya yan ang ko sa pagiging politiko. Dati kasi, hindi ko naman talagang gustong ganon. Kaya lang, Ma'am Susan, nung tumira kami dito, maraming pumupunta na Nag-ano sa'yo? humihingi ng tulong. Palapit ng eleksyon,
may kumpare ako dyan lang sa baba na tumatakbong kagawad. So, niyaya ako. Sabi niya, pre, isa na lang, isang slot ang kulang. Oh. Ikaw na. Mhm. So, sabi ko, ayaw ko, hindi ko naman ano yan eh. So, sa pilitan, sumali ako. Iyan, ang sinamahan kong kapitan, 7 kaming kagawad, ako lang isang nanalo. Ano ang legacy ng isang dagul? Ang isang dagul ay kahit maliit, nakakapuwing. Tulad yan sa mga ano nila ko, matandaan. Tulad ng mga fans ko dati, kung hindi nyo ko makita sa pelikula man o sa TV, manood lang kayo ng Facebook namin, sa TikTok ng anak ko. Yan, makikita nyo ako. Matatandaan nyo pa rin na si Kuya Dagul pala, andito pa. Okay pa siya. Kasi maraming kumakalat, Ma'am Susan, eh, na ay si Dagul, bedridden na, wala na talaga. Tapos ginagamit yung mga, may mga ano sila na pinapakita, Ma'am Susan, na ganun daw ako. Ginagamit nila para i-upload nila. Dagul, doon sa mga pinagdaraanan mo ngayon sa buhay, medyo siyempre mabigat yung pinagdaraanan mo. Paano mo nagagawa nagagawa mo pa bang umiti? Sa isip ko, ang problema nandyan yan. Hindi nawawala yan sa tao. Kasama natin yan habang buhay tayo. May problema ka, ayan mo problema. Tawanan mo lang. At isipin mo kung paano mo masolba yan o makasurvive ka. Lampasan. Ito, meron ka bang pang malakasang joke dyan para sa amin? Yun ang ano ko, Ma'am Susan eh. Sabi ko, tinatanong kong tao, sabi ko, gusto nyo ba akong mag-joke? Sabi nila, oo. Sabi ko, wag na, baka tumawa kayo. Oh. Ayun. Simple lang, tumawa na nga kayo. Oo. Dagul, thank you so much. Salamat. Oh, maraming salamat din, Ma'am Susan. Kasi, yun ang sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Amen. Kung anong gagawin namin araw-araw, gaidan mo kami. At kung sino man ang tao na hawakan mo, na pumunta sa akin, o tutulong, sana gaidan mo rin sila. Oh. Kaya isa ka po sa narinig ni Lord na sa dasal ko, pumunta ka dito. Yan. Iiyak naman ako sa iyo. Yun yung talagang ano ko, Ma'am Susan. Oh. Salamat. Salamat sa pagbabahagi ng kwento. Kaya pasensya na kayo, medyo iyakin ako eh. Ganon talaga daw eh, pag tumatanda ka. Thank you, Dagul. Kung gusto mo ng malaman ng mga interview at kwento, Kay Susan tayo! Para updated sa mga latest na video ng Kay Susan Tayo Vlogs, mag-subscribe lang sa GMA Public Affairs YouTube channel.